Marahil isa ka din sa mga taong minsan nang pinagdudahan ang salita ng Diyos o ang Bible. Pero bakit nga po ba tayo naniniwala dito? At bakit gayon na lamang ibinubuwis ng iba ang kanilang buhay alang-alang sa salitang ito? Bakit marami tayong nakikita na gano'n na lamang karadikal ang kanilang pananampalataya? Gano'n na lamang karadikal kung sumampalataya o sumunod sa mga salitang nandito? Bakit marami ang naglilingkod sa Diyos dahil lang sa mga salitang nakasaad dito? Kapatid, hindi ko rin kayang sagutin ang mga ganitong katanungan. Dahil bilang tao, limitado din ako. Pero sa oras na ito, tutulungan tayo ng Panginoon. I believe, tutulungan tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng karunungan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ng karunungan upang maintindihan ang mga bagay na hiwaga. Kapatid, tayong mga tao, ang dami nating katanungan sa buhay. Ang daming hindi natin maintindihan. Ang daming hindi maabot ng ating isipan. At ito yung patunay na limitado lamang tayong mga tao at hindi natin alam lahat. Kapatid, naisip mo ba na bakit 5,000 taon nang lumipas noong ipasulat ng Diyos ang kanyang mga salita sa iba't iba niyang mga alagad? 40 authors, I think, nung time ni Jesus, nung time ng Old Testament, 40 authors, kapatid. Iba't ibang tao yun, iba't ibang kapanahunan. Imagine 2,000 years ago, 3,000 years or more. Nandito pa rin sa kasaysayan itong Bible, itong salita ng Diyos. Kapatid, kung magre-research tayo, marami ang nagtangka na tanggalin, alisin sa ating mundo itong Bible, itong salita ng Diyos. Pero ni isa sa kanila walang nagtagumpay. Alam mo kung bakit, kapatid? Kung bakit hindi maalis-alis o ma-wipe out itong salita ng Diyos maging hanggang sa ating henerasyon, ay dahil yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi pinahintulot ng Diyos na mawala ang kanyang salita. Yun ay dahil sa likas na kapangyarihan ng ating Diyos. Walang nagawa ang sino man upang wakasan ang salita ng Diyos. Na mayagpag pa rin ang salita ng Diyos, di ba? Tunay ang sinabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Matthew 24 verse 35. Ang sabi dito, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Hallelujah. May isang tuldo, kapatid, sa salita ng ating Diyos. Hindi mabubura, hindi mawawala. At ito ay nakalagay sa kanyang salita. Hindi ito mawawala. Ang langit at ang lupa ay nakatakda na lumipas. Nakasaad na sa mga propesiya na ang langit at ang lupa ay maglalaho, matutupok sa matinding init sa pamamagitan ng apoy sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang lahat ng nakikita natin ngayon ay maglalaho, pati ang langit. Ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ng hatol. Hahatulan niya ang mundong ito dahil sa kasamaan at kasalanan. Sinabi dito sa 1 John chapter 2 verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Praise God. Nakalagay sa salita ng Diyos, maglalaho ang mga bagay na nandito. At tayo, I'm telling you, na tayo ay malapit na doon sa katapusan, kapatid. At ang topic natin, kapatid, is all about pananampalataya, di ba? Medyo nalalayo na ako. Pero, kapatid, balik tayo doon sa topic. Bakit nga po ba natin kailangan paniwalaan at tayo ay sumampalataya dito? Di ba? Hindi pa naman natin nakikita. Yung Diyos, hindi pa naman natin nakikita na ito ay totoo. Bakit ako nangangaral, marami nangangaral. Kung makapagsalita ako, kung makapagsabi ako, parang siguradong sigurado ako. Kapatid, isa lang ang meron ako. Meron akong pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, nung pinako ang Panginoong Hesus dahil sa ating mga kasalanan, nilibing siya. 3 araw lumipas, siya ay nabuhay. Nagpakita siya, ang Panginoong Hesus, sa ilan sa mga alagad, at wala noon si Tomas. At dahil wala doon si Tomas, binalita ng mga kapwa niya alagad sa kanya, nakita nila si Jesus. Ang sabi ni Tomas sa kanyang kapwa, alagad ng Panginoong Hesus, ang sabi, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko naipapasok, hindi ko nakikita ang butas sa kanyang mga kamay, at hindi ko naipapasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran. Ang sabi doon, 10 araw atang lumipas, and then nagpakita ulit ang Panginoong Hesus. Nung time na yun, nakapalibot ang mga disipulo ng Panginoong Hesus.
sa isang lamesa at biglang lumitaw ang Panginoong Hesus. Nakasarado nun yung mga bintana. If I am not mistaken, nakasarado nun yung mga bintana. Sarado rin ang mga pinto. Walang sino man makakapasok. Pero ang biglang tumayo siya doon sa gitna ng lamesa ng mga disipulo. Ang sabi ng Panginoong Hesus nung pagkatayo niya doon sa gitna, sa lamesa, sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Nagulat si Tomas. Ang sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko. Sabi niya sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kapatid, alam mo ba kung bakit hindi pa natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala ka na, sumusunod ka na sa salita ng Diyos? Isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. Ikaw ay mapalad sapagkat meron kang pananampalataya. Alam mo ba, ang hinahanap sa atin ng Diyos ay isa lang, kapatid, pananampalataya lang na higit kaysa ginto. Sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang ginto ay pinaparaan, dinadarang sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din ang ating pananampalataya na mas higit kaysa ginto. Kapatid, kung iisipin natin yung value ngayon ng ginto, di ba, napakamahal. Pero ang sabi ng ating Panginoon dun, higit kaysa ginto ang ating pananampalataya sa kanyang paningin. Ang pananampalataya ay higit kaysa alinmang ginto o kayamanan sa mata ng ating Panginoon. At ang sabi dun, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy o dinadarang upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din ang ating pananampalataya, ipaparaan sa mga pagsubok upang malaman kung talagang tapat at dalisay. Basahin natin, kapatid, no, para mas klaro. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Kaya sama-sama po nating ideklara na pinagpala ang mayroong pananampalataya. Amen. So ayun lang, kapatid, lagi mong tatandaan na Jesus loves you and so do I. God bless you.